Mula kay Melvs Castle mga tol, China iyak, kinakarma daw, no? Sanctions ipinataw sa China, uy, no? Resback ng kakamping bansa ng Pilipinas mga tol. Canada, US at European Union pumalag sa aggression ng China Coast Guard. No, panibagong sanctions daw ipinataw. Well, panoorin natin 'to. Ngayon ko lang narinig 'to mga tol at hindi ko pa nababalitaan 'to, pero baka dito mga tol ay may matutunan tayo at may malamang bago ngayon, no? Itong video 'to ay mula kay Melvs Castle mga tol. Bago ang lahat, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng usapan, reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa na may kinalaman sa mga pinag-uusapang issue ngayon, partikular mga tol sa West Philippine Sea, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Karma to sa inyo, China. Sobrang sakim kasi sa West Philippine Yeah, Sea. sakim talaga. Idineklara tuloy ng kakampi nating bansang Canada at US ang 100% tarifang ibubuwis sa produktong manggagaling sa China. 100% tariff mga tol. Napakabigat na sanction ito. Kung ano kasi ang presyo ng Chinese product, doble ang halagang sisingilin sa mga Chinese para may pasok lang to sa ibang bansa. So lugi na agad ang negosyo ng mga Chinese. Parang nagdeklar na rin ng giyera sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa ekonomiya ng China. Grabe. So halimbawa, ang produkto mo ay nagkakahalaga halimbawa ng $100. So ang sisingilin sa'yo $200. Ganun, parang ganun tariff mga tol. Iyak balala ang Chinese government dito. Binoboykot na ang mga produktong galing sa mga Chinese. Dapat ganito ang gawin ni Pangulong Marcos para mga Pilipinong produkto ang mas tangkilikin sa ating bansa. We will be introducing a 100% tariff on Chinese-made. Nanawagan Yun ay galing sa Canada mga tol. Di ko alam kung latest news to Mga tol, hanapin ko yan sa mga balita ngayon syempre sa mga local media at sa international media. Pero ito ngayon ko lamang to narinig, ngayon ko lamang to nalaman mula rito kay Melvs Castle mga tol. 100% tariff mga tol. Ito ba'y makakaapekto sa ekonomiya ng China? Alam naman natin mga tol, ang China ang global producer yan. Diba halos lahat ng mga kagamitan natin, sapatos, damit, mga parts ng kung ano-ano mga bagay, napakaraming mga bagay niyan mga tol na nanggaling mismo sa China. Baka nga pati itong mic na ginagamit ko mga tol baka ito made in China nga rin ata to, hindi ko lang alam kung saan made to 'Di ba? Kasi talagang global producer sila mga tol, mura kasi. 'Di ba? Mura kaya maraming mga company ang nagpapagawa talaga sa kanila. Kahit yung mga smartphone products natin mga tol na ginagamit, smartphone gadget natin. Yung ibang mga parts niyan kung hindi man buo, yung mga parts niyan baka made in China din mga tol. 'Di ba? Siyempre yung mga produkto niyan, mga ino-order mo halimbawa sa Lazada, sa Shopee o kung saang mga online shopping platform mga tol, yung mga products nun galing sa China din mga tol. 'Di ba? Hindi lang dito sa Pilipinas pati sa ibang bansa mga tol, malakas din ang bentahan. Kasi nga mura, 'di ba? Affordable, abot kaya. Ngayon kung ganito ang mangyayari, apektado rin talaga ekonomiya nila. naman ang Chinese Foreign Ministry sa Canada at US. Huwag nang politikahin ang issue at huwag nang makisali sa gulo. Umaasa naman ang China na babalik sa dati ang trade investment nito sa Canada at sa US. Wala sinisira nyo kasi yung reputasyon nyo dahil sa mga pinaggagawa nyo rin China urges Canada to respect facts, observe WTO rules, correct this wrong decision at once, and stop politicizing trade issues. Sabing ganun ng China mga tol. Tigilan nyo kasi yung pagiging ganid ninyo. 'Di ba? Tigilan ninyo yung pagiging ganid ninyo. Pag hindiin nyo. Pag sinabi ng batas, respetuhin nyo. Hindi kasi kayo rumirespeto sa batas In the face of the new circumstances and challenges, scapegoating solves no problem. A trade war, industrial war, or tech war produces no winner. Ngayon, gumaganyan-ganyan kayo.
'di ba? Magaling sila no, mang-uto, 'di ba? Yung tinatawag na saywar nila mga tol, dun sila magaling mang-uto eh. The states should respect each other's right to development, uphold reciprocity and mutual benefits, and find solutions through dialogue and consultation. Well, alam niyo mga tol, apektado yung China diyan, no, ekonomiya nila kung papatawan sila ng sanction na ganyan. Pero siyempre mga tol, ang magiging kapalit niyan, kailangan nila magdagdag ng presyo doon sa mga produkto nila. Kasi siyempre ang laki ng tariff na ipinataw sa kanila, 100% mga tol eh. So yung mga presyo nila, kailangan magmahal, kailangan nilang dagdagan ng presyo yan mga tol para hindi sila malugi. So magiging apektado naman din diyan mga tol yung consumer. 'Di ba? At siyempre yung mga consumer mga tol, it's either 'wag na silang bumili o bumili sila sa ibang, produkto na made sa ibang bansa. Eh, yung mga produkto naman kasi na galing naman sa ibang bansa medyo mahal din naman talaga presyo kung ikukumpara mo. For example na lang mga tol, sa t-shirt. Sa t-shirt mga tol, lalo-lalo na kung hindi ka naman masyadong maarte sa brand, 'di ba? Kung yung original na brand na galing sa ganitong bansa, galing sa ganyang bansa, nagkakahalaga siguro ng mga 2,000, 1,000, 'di ba? Samantalang parang hindi naman nagkakalayo ang quality, maganda rin naman ng tela, maganda naman ang pagkakatahi, pero mabibili mo lang ng ₱200. Siyempre, alam niyo mga tol, napakaraming mga Pilipino hindi naman kayang gumastos ng 1,000, ₱2,000 para sa isang pirasong t-shirt lang, Yung iba talaga mamimili mga tol, lalo na sa mga TikTok shop, mga ganyan, ₱200 lang mga ganyan. 'Di ba yung mga tela, 'di ba maraming nagbebenta ng mga clothing dito sa mga shop-shop na ganyan, TikTok shop for example. Yung mga telang ganyan galing din naman sa China yung mga tela na yan ta's tinatahi rito sa Pilipinas, 'di ba? Mura kasi. Eh, kung bibili tayo sa ibang bansa mas mahal, eh, 'di magiging mas mahal din ngayon yung mga yung t-shirt na yan, yung mga finished product niyan, 'di ba? So, apektado rin naman talaga yung mga consumer din. Dinan na rin ng European Union ang harassment. Balikin natin. Through dialogue and consultation. Kinundinan na rin ng European Union ang harassment ng China sa West Philippine Sea at sa Philippine Coast Guard. Yeah. Nais ng EU ang free at open Indo-Pacific na walang harassment o bullying ng Chinese Coast Guard. Kaya kailangan na aprubahan ng International Maritime Organization yung archipelagic sa sea lane ng Pilipinas, no? Para wala na talaga mangyaring ganyan. Kasundo ng Tapos kailangan nila lagyan ng pangil yung batas mismo nila kasi kung hahayaan lang nila ang Pilipinas lumutas ng sarili niyang problema, ay hindi rin kakayanin ng Pilipinas kasi nga mahina. Kinakayan-kayanan lang siya ng China. Dapat malaking, alam mo yun, malaking organisasyon din ang magpapatupad niyan at mag-e-enforce ng batas. Mapipilitan ng China ang sumunod na lang, di ba? Pilipinas ang buong Europa. Nagpataw na rin tuloy ang buong Europe ng 9% increase sa mga tax ng mga Chinese 9%. brand. Security in Europe and security in the Indo-Pacific is indivisible. Challenges to the rules-based order in our interconnected world affect all of us. Our societies pay through higher energy bills, through higher food costs. At syempre, pinalagan na rin yan ng China. Hindi na daw makatao ang pagpapataw ng sanction sa mga Chinese. Tigil-tigilan niyo yung makataong pinagsasasabi niyo, hindi nga makatao mga pinaggagawa ninyo eh. Bakit China? Yung pagbangga-bangga nyo sa Philippine Coast Guard, makatao ba yun? Tama, Dapat diba? lang sa inyo yung mga Chinese ang karmahin at pagsisiyan ng mga kasalanan ginawa sa PC. EU had defended the Philippines and condemned what it called dangerous actions by Chinese Coast Guard vessels. Chinese mission to the EU expressed strong dissatisfaction, saying that the bloc is not a party to the issue and has no right to point fingers. It added that the EU's repeated calls for freedom of navigation in disputed waters has no benefits to the bloc's own interest and international credibility. Hindi man direktang tumutulong sa gulo ang mga kaalyado nating bansa, suportado naman tayo sa pagpapahirap sa mga Chinese. Kayo, anong masasabi nyo sa parusang ipinataw sa mga incheck? I-komento sa baba ang salog. Bago tayo magbigay ng comment dyan sa issue na yan, kayo muna tatanungin ko, ano sa tingin ninyo? Ito ba'y sapat na o kulang pa? No, parusa sa mga pinaggagawa nitong Chinese. Kasi talagang mga tol, namimihasa sila sa pag-show off o pagpapakita nila ng puwersa nila na sinasabi nila parang sila ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. International law, UNCLOS, mga tol,
Court of Arbitration o yung arbitral ruling natin mga tol, baliwala sa kanila yon. Hayagan nilang nilalapastangan ng umiiral na batas. Kitang-kita nyo naman kung ano yung latest na ginawa nila dito sa barko natin sa BRP Teresa Magbanwa, dito sa Escoda Shoal, na 75 nautical miles lang ang layo mula sa Palawan mga tol. Diba? Binangga, sinadsad, binangga, 'di ba? Paulit-ulit nilang ginagawa 'yan mga tol, pangwa-water cannon, 'di ba? Yung mga bansa na kaalyado nating tumutulong sa atin, lahat 'yan kinokontra at inaaway nila. So eto, parusa sa kanila 'yan mga tol. Pero anyway, kayo, pwede kayong magbigay ng inyong opinion, inyong reaksyon dito sa bagay na 'to na natamo ng China. Comment na lang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.